Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Carlina Abigail, and for today's vlog, this is our third day here in Hanoi, Vietnam. Guys, tayo ay dadaan muna sa Soviet office para bumili kami ng ticket papuntang Sapa. Soviet ang bus line na merong CR ang bus. So, lika, tanong tayo dito. Finally here inside the Grab car, and nakabili na kami ng ticket doon sa Soviet office na pinakita ko sa inyo doon sa Old Quarter. So nagtanong ako, ang price daw per way, so Hanoi to Sapa per person is 400,000 Vietnamese dong. And naman guys, we're on our way sa Temple of Literature, unang university dito sa Hanoi. Ang layo niya is parang ilang minutes lang from ilang minutes siya ang layo from Old Quarter? 14 drive. So 14 minutes drive lang siya. So let's go. We are finally here sa Temple of Literature, and ngayon bibili muna tayo ng ticket para makapasok tayo sa loob. Isa pala sa tip guys na ipapayo ko sa inyo kapag nandito kayo sa Vietnam, be aware sa mga taxi scams, no? Kasi yung metro nila kakaiba talaga, ang bilis talaga ng pakamahal. Tapos dapat pag susuklian kayo, tingnan nyo ng maigi yung sukli nila na ibibigay kasi sobrang nakakalito yung pera nila. So, ang gagawin nila, kulang yung ibibigay nila sa inyo yung sukli. So, kung hindi ka nagbibilang, kulang. So, malulugi ka talaga. Again, check yung inyong mga sukli na ibinibigay sa inyo. And again, be aware sa mga taxi scams. Ito guys, yung presyo niya, 70,000 Vietnamese dong per head. Yung kanyang ticket price. Okay guys, so ngayon tayo ay naglalakad-lakad lang dito sa Temple of Literature. Pasensya na wala akong masabing masyadong facts about this kasi wala kaming tour guide. Very DIY lang ang atake ko. Kaya ngayon, iniikot-ikot lang namin siya. Kung mahilig kayo sa history, it's a must visit na puntahan nyo tong Temple of Literature. So ngayon nandito tayo sa Loteria. Ito yung kanilang menu. Fast food muna tayo today. Kasi dito na kami inabutan ng lunch. It's 12 na. And ito naman yung sa likod niya. Ayan siya. So mura na rin siya guys. So pwede dito kayo kumain before pumanik dun sa Sky Lotte Observatory Deck. Ito yung Loteria again. Sa Korea to originated. Look at our bill guys, sobrang mura lang, 341,000 dong. Ang dami na naming in-order, pero yan lang yung total namin. So, sobrang mura talaga dito sa Vietnam. Tayo ay mag-e-eat na ng lunch. So, chicken lang, fast food, na-miss na lang fast food. So, kain tayo. So, kain tayo, chicken lang, french fries, ang aking kapatid. So, fast food. Ngayon, we finish our lunch and papanik na tayo sa Hanoi Sky Lotte Observation Deck. We already got our ticket. Ito na ang aming ticket going to observation deck.
Ang ganda na sa taas. Tignan niyo yung sa taas. Ay, sa taas. Going up. Pala ko kaya ko. May fear of heights pala ako. Hindi ko kaya. Hindi ako mahulog na. Pakita mo sa kanila kung gano'ng kalalim. Kapag mahulog ka, ulit mo lang. May fear of heights pala ako. Ngayon ko lang nalaman. Hindi ko kaya. Ano yan? Wait lang. Chacha! Hindi ka naman na-regular. Payo ka. May fear of heights ako. Saan pupunta? Diyan, hindi. Nangangatog ako. Totoo. Nakalangto lang. Hindi baka malaglag ako, hoy. Nalalaglag ako. Eh, seryoso. Nanginginig ako. May provide pala ako. Hey guys, so ngayon nandito tayo sa Hanoi Lotte Observation Deck. Ayan siya. Actually guys, dito pwede kayong bumili ng coffee or smoothie, may beer din. So depende sa inyo kung anong gusto ng drinks nyo. So pwede kayo mag-avail yan dito sa taas. Meron ding option yan sa club pero hindi ako kumuha. So ang ginawa ko na lang, dito na lang kami mismo kumuha if gusto namin. And then ngayon, nag-iikot-ikot lang ako, naglalakad-lakad lang ako dito. Actually, etong Hanoi Sky Lotte World, hanggang 65 floor siya. So yan yung pinanik namin. Medyo masakit nga sa tenga. And then ito, nakikita nyo yung buong city ng Hanoi. Napakaganda ng view niya. Buti nga, hindi ganun ka-foggy. Nakita talaga namin yung view. Ngayon, magbabalik na tayo ng ating hanbok. Babalik ko na siya. 40,000 VND. Imagine, parang around 80 something pesos lang. Nakapag-rent ka na ng hanbok. Kasi sa Pilipinas, napakamahal. So, ngayon, ibabalik ko na siya. And punta na tayo sa ating next destination, which is Mega Grand World, Hanoi. Meron akong bagong tuklas. Ano, hindi. Kasi nagkulang na kami ng pera. So, kailangan namin ng withdrawal. Hindi na pa kami naghahanap. Usually, mga bank kasi, diba, 4% yung pinila. Pero dito nakahanap kami sa may Lotte World. Nitong Shein Hanbank. Dito kayo pumunta. Pwede kayo mag-withdraw dito. 50,000 VND lang. Nilang transaction fee. So, mas mura siya. Unlike dun sa ibang mga bank na 4%. Ang fee niya sa peso is 150 pesos lang. So, yung 3 million equivalent niya, ang nabawas sa card is 7,115 pesos. So, okay na rin yung kanya exchange rate. Kaya, dito kayo, Shinhan Bank, kapag wala kayong mahanap dun sa old quarter. At bibisita naman kayo dito sa Lotte World. We're finally here in front of Paris Deli Cafe. Ito yung Paris Deli. Tapos, dito mismo din yung sakayan na libre. Papuntang Mega Grand World Hanoi. So, ito guys, tingnan hanapin nyo to, yung OCT2 Boho papuntang Ocean City. So, ayan yung libreng bus papuntang Mega Grand World Hanoi. Hanoi, nagbibigay sila ng libreng shuttle bus ngayon papunta doon. Kasi, pinopromote nila yung tourism doon sa Mega Grand World Hanoi. Kaya, may mga libreng bus. Download kayo guys ng VinBus app. Doon yung makikita kung gaano katagal yung next bus. So, yung kapatid ko minomonitor niya. Doon sa VinBus app, 6 minutes pa before dumating yung bus. Going to Ocean City.
are finally here sa Mega Grand World Hanoi! Ayun na siya, ang ganda. Grabe. Sobrang ganda, guys. So beautiful. Parang ka nasa Europe. Alam mo yun? Sobrang ganda. So ngayon, guys, look at the view. Mukha tayong nasa Europe. Oh, yeah. So ngayon, bibili tayo ticket. Pupunta tayo dun sa may water taxi. Habulin natin yung gondola. Pero one way lang yung ating kukunin. Buti nga mabot kami kasi halos 5 PM na kami dumating dito kasi sobrang traffic talaga sa Hanoi. So I suggest medyo agahan nyo kasi medyo napasarap kami doon sa Lotte World. Kaya medyo na late. Pero ito nga yung gusto kong araw, yung sunset. Tapos sakto magka-gondola ride ka. Maabutan mo yung sunset, tapos yung itsura niya sa gabi. Bilihan ng ticket. So bibili tayo ng pang-apat. So sakto yan. Sana meron pa. Okay, so bili tayo. Then ngayon, napag-desisyon na namin na hindi na lang. Bakit? Kasi ang mahal pala ng ticket pag dito kayo mismo bibili. 180,000 per head ang sinisingil. So aabutin ng 1.6. Pero if sa Klook kayo bibili, sobrang laki ng discount. So yun yung mali ko. Hindi ko siya binili sa Klook. Kaya kung sure naman kayo sa time ng dating niya dito, sa Klook na lang kayo bumili. Pero yun yung mali ko. Hindi ako nag-book sa Klook. Kaya hindi na lang siguro kasi ang mahal niya. So balak namin ikain na lang dito, food trip, tapos ikot-ikot na lang tayo and mag-picture dito sa Mega Grand World Hanoi. Alam ko guys, sa gabi meron ding parade dito. Kaya kung gusto nyo abutan yung parade, hindi ko sure kung anong oras. So i-search nyo na lang guys sa internet kung what time yung kanilang parade. Pero sobrang sulit nito. It's a must visit if you're going here in Hanoi, Vietnam. Pumili kami ng ating kapatid. Is it delicious? Sarap. Lasang ano? Ano? Lasang matcha. Okay, so ayun guys. 50,000 dong to. Mahal? Mahal? Oo. Medyo mahal siya. Of course, sa tourist spot tayo. Sa quarter mas sa 25 lang yata to. 25. Guys, so ngayon, ito na ang ating hamong kaharapin sa ating buhay. Nakikita nyo to? Sky Drop. Libre siyang popcorn. Look, 2 popcorn na yung libre. 80,000 VND lang. Tapos makakapag-grades ka. Nakabahan ka ba, boy? Nanabarap ka? Nakakabahan? Sila kabahan. Kinakabahan nga yung machine, no? Like, huwag ko sabihin yan, boy. Baka malaglag mag-drop tayo. Ayan na. Ayan na. Ako niyan. Okay, let's go. Shintao. Here. Kita ko. Wait lang, boy. Hindi pa mapanik, boy. Oh, bigyan mo. Kari ko ba? Bawal daw, bawal, boy. Bawal daw ang phone. So, kailangan niyang itabes. Gusto niya sanang mag-video. Pero bawal. Ayoko ng lock. Ayoko ng lock lang. Abang mahina lang yun. Kaya kailangan ko din yan. Paputok. Ano nga? Ano? Okay! Dito? Okay guys, so we're finally here sa street papunta doon sa Tambi. So papasok na tayo, nasa Eskinita siya. Nag-grab na lang kami papunta dito kasi if hindi kami mag-grab, hindi na kami aabot doon sa schedule namin. Dito sa Tambi guys, kailangan nyo magpa-reserve. So ako parang mga 2 weeks before the trip, tsaka ako nag-pabook. No? Para doon sa aming dinner. So this one is a Michelin star. So 1 star siya. So
So, isa ito sa mga sikat na Michelin star resto here in Hanoi. Dumating na lahat ng food. So, let's eat and tikman natin kung totoo bang masarap ang food dito sa Tambi. And sulit ba talaga ang ate? Ni-reserve pa ng 2 weeks para makapagpa-reserve tayo dito dahil napakarami talagang taong gustong kumain dito sa Tambi. Actually nga, hanggang ngayon, haba pa rin yung pila. Especially mga foreigners, ang dami. So, let's eat. Yes. So, let's taste this. Ito talaga yung pinaka-inaabangan ko dito, yung caramelized pork nila. Tapos may egg. So good. Sarap. Dahon ng sayote. With, ano siya sa garlic. Fried garlic with butter. May garlic siya and butter. Hot dog. Ito naman, yung kanyang beef. Kalimutan ko tawag dito, beef something. Ano ba to? Ikaw order nito pa eh. Ano to? Bawang. Tikman nga natin yung sauce. Sarap din. Walang hindi masarap. Lahat masarap na. Nutella bunny. Konti ng Nutella yan. At ganang tinipid ako. Chuyện đó không phải vậy đâu anh. Ikaw, nagtiligman ko lang ito. Parang nagtilig lang sa Nutella. Biglang nakita ko siya. Ayun, konti ng Nutella. Good morning guys. This is our last day here in Vietnam. And ngayon, pupunta tayo sa Hua Lu Prison. So, yun na lang kasi yung hindi namin napupuntahan. So, ngayon, puntahan na natin siya since this is our last day. Kasi nakaraan ginahol kami sa time. So, ngayon, we're just waiting for our Grab driver. And we're going to go to Hua Lu Prison. So, we are finally here in Hua Lu Prison Relic. So, yun yung i-book nyo, ipin nyo sa Grab. So, 50,000 VND na siya per person. So, halika, pasok tayo sa loob. Okay, so this is my ticket. Again, 50,000 Vietnamese dong per head. So, ngayon, papasok na tayo sa loob. Hi, xin chào. Dito guys, may audio. So, may bayad siya na 100,000 Vietnamese dong kapag gusto niya ng audio guide. Pero kami guys, hindi na kami nag-avail nung ganun. Kasi sabi naman sa mga vlogs na napanood ko, meron naman daw mga sulat dito. So, maiintindihan mo rin naman yung bawat nandito sa Hua Lu Prison. Kahit wala kang audio. So, basahin na lang natin kasi medyo mahal din siya, 100,000 Vietnamese dong. So, itong Hua Lu Prison, it's one of the biggest and highest security prisons in Indochina. So, siguro grabe talaga yung higpit ng security dito dati. So, pasukin natin to. So, ito yung parang pinakaunang ano nila. Look. So, dito makikita nyo talaga yung history ng Hua Lu Prison. So, this one, ano to? Ito yung Hua Lu Prison. Ito yung kabuuan ng Hua Lu Prison before, noong 1896 up until 1954. So, ito yung Hua Lu Prison during that time. Tingnan nyo guys, ito yung itsura nung main gate of Hua Lu Prison before. Ito yung pinaka main gate nila. Tingnan nyo,
Sobrang lang bakal. Tapos tingnan nyo to guys. Ito yung mga kainan nila before. So kagaya nito, itong mismong cup na to, ginamit ng isang prison to keep their rice. Ito yung kanilang uniform and ito yung kanilang blanket na ginagamit ng mga prisoners. Dito guys, sa Wallo Prison. Tingnan nyo naman, grabe naman yung dinanas ng mga Vietnamese. So dito ma-appreciate talaga yung history nila when they were colonized by French colonists. So ayan, tingnan nyo naman. Sobrang kawawa ng mga dinanas nila. So kung gusto nyo talaga malaman yung history ng Wallo Prison and yung dinanas ng mga Vietnamese people, bisitahin nyo tong Wallo Prison. Sobrang ganda. Ma-appreciate mo yung history and culture din nila. Okay, so now guys, we're going to enter Cafe Gayam. And I'm really excited because I haven't tried yung yung kanilang egg coffee. So pauwi na tayo. This is our last day here in Hanoi. And ngayon pa lang natin matatry ang kanilang egg coffee. So let's go upstairs and let's order some egg coffee. So I finally got my egg coffee from Cafe Gayam. So finally, so haluin natin siya. Kinuha namin ice. So ito, haluin natin siya. Nasa ilalim yung coffee. So buo-buo siyang yelo. Tikman ko muna yung pinaka-egg. Lasa siyang whipped cream. Lasang whipped cream. Yung mismong egg, lasang whipped cream. Sa'yo, hindi masarap? Yogurt. Tapos haluin mo yung pinaka-coffee niya. Gusto ko. Sarap. Hindi mo lasa yung egg, hindi siya malansa. Masarap guys. Ang sikat kasi dito sa Cafe Gayam, yung egg coffee nila, tsaka yung kanilang coconut na coffee. Pero ito, nagustuhan ko naman yung ating egg coffee. Nandito kami sa isang place, no? Hindi ko alam yung tawag. Nadaanan lang namin siya malapit sa Ban Mae 25. So, ito yung nakita namin, mararang panay locals yung kumakain. So, nag-try kami magtanong and medyo tago siya. Dito kami sa loob, parang pumasok to kami sa maliit na street. Pero bungad lang naman. And, nilang food dito ay pho. Pero this time, pwede siyang dry na pho, tapos paghihiwalayin yung sabaw, yung soup, tsaka yung noodles. So, tikman natin siya. Kasi panilocals yung kumakain dito. So, tingnan nyo guys, may papaya siya. Tapos, ang lalaki din ng chicken strips. Mukha mo pinag-din natin. Ito pinaka nagustuhan kong pho. Gabi. Time nila. Masarap daw eh. Yung kulang konti. Kasi baka hindi ko masyadong magustuhan. Sinagyan ko ng chili. Then let's mix it. This is my banh mi. Banh mi 25. Dalawa yung sikat. Titikman na natin yung banh mi mama. Kasi ito namang banh mi 25. Ito yung mga sikat na banh mi here in Hanoi, Vietnam. Honey glazed chicken with cheese.
niya. Pero per bowl, ang laki ng serving. 50,000. 50,000 Vietnamese dong lang siya. So, bababa ko lang ng around 110 to 120 pesos. Okay guys, so malapit siya sa Banh Mi 25. So, hanapin nyo tong Pho Han. So, dito nyo siya makikita. Pasok kayo dyan sa loob. Yan. Pwede kayo dyan umorder sa loob or pwede din naman dito sa labas. Malaki yung pwesto nila. Yun yung landmark. Ito yung landmark guys. Ito, tingnan nyo to. Hanoi croissant and coffee. Diyan sila malapit. Tawid lang kayo dyan. Makikita nyo na to. Pho Han. The best pho, chicken pho here in Old Carter.